May nagtatanong sa atin guys, sabi ni Sir Barrientos JB. Sir, request po, 1 power amp, 1 EQ, 1 crossover, and 1 mixer. Paano mag-setup para malaman sa mga baguhan? Syempre, nag-reply agad tayo. So sabi ko, anong mga speakers ang patutunugin natin sir? So sabi niya, channel 1 mid-high, channel 2 sub. Kaya sabi ko, 2 mid-high at 2 sub. Okay, bukas sir, gawa natin yan ng video. Kaya sabi niya, okay sir, salamat para po makatulong sa mga baguhan na 1 amp lang ang gamit. Kaya naman at sinagot ko siya ng, I got you brother. So ano pang hinihintay natin? Let's go! Yo, what's up mga Call of Duty Lesson Sound? So, for today's video, isang viewer na naman ang may concern sa atin patungkol sa mga connection ng ating mga processors at amplifier. So, yung question lang niya dito is, paano ba natin i-connect kung ang setup lang is isang mixer, isang crossover, isang amplifier, at isang equalizer? Parang baliktad yung ginawa ko. By the way, para ko sa mga baguhan guys, for beginners only, lalo na sa mga yung setup nila is isa lang yung amplifier. So, pero meron siyang subwoofer at saka meron siyang mid-high. Yun nga lang is medyo nagtitipid pa siguro. Kaya isa lang yung amplifier. So, para sa mga may ganung setup, so ang video na ito ay para sa inyo. Wow naman! Alright! Okay, so eto na nga. So, meron siyang mixer, meron siyang crossover, equalizer, at amplifier. So, yung mga cord lang na gagamitin natin dito guys is, so, bali 5 XLR. Ayun, nabubulo na naman. So, 5 XLR na male to female. Ayan. So, iniba ko lang yung dalawa. Ayan. Para mas madali siyang masubaybayan o makita. Ayan, ma-differentiate nyo. So, ibang kulay. Anyway, so, mag-start tayo from mixer. Alright. Okay, so una kumuha kayo ng XLR na male to female. Dalawang ganun sir. So yung left channel natin is para sa ating mid-high. Tapos yung right channel natin is para sa ating subwoofer. So from left main out ng mixer, papunta natin doon sa ating left input ng ating equalizer. Tapos yung right naman natin na output ng mixer, papunta sa ating right input ng ating equalizer. Tapos from left output ng ating equalizer, papunta dito sa ating left input ng ating amplifier. Alright. Tapos from right output ng ating equalizer, papunta naman dito sa left input ng ating crossover. Tapos mag-out tayo dito sa low. Papunta naman dito sa right input or input B ng ating amplifier. Okay, so recap tayo sa ating connection sir. So yung left output ng ating mixer para sa mid-high, tapos yung right is para sa ating subwoofer. So from left output ng ating mixer, papunta siya sa left input ng ating equalizer. Tapos from left output ng equalizer, papunta siya sa input A ng ating amplifier. Tapos yung right naman channel natin sir, yung right channel, papunta siya sa right input ng ating equalizer. Tapos from output ng ating equalizer sa right, papunta naman siya sa input ng ating crossover. Then nag-out tayo sa kanyang low or sa kanyang bus, papunta naman doon sa right channel ng ating amplifier. Okay, so pasensya na sir kung ganyan yung itsura ng ating mga processor. But anyway, for demo lang naman, okay? So, papalitan ko lang yung mid-high natin kasi naka 4 ohms load kasi yan. Ayan, so pag pinarallel natin, magto 2 ohms na siya. So, makaiinit yung amplifier natin. Okay, palitan lang natin. Okay, ayan sir. So, pinalit natin yung ating, actually monitor speaker ko yan. At wala akong ibang speaker kasi. Meron yung PLX ko, but yun yung una kong nakita. Kaya, siya yung gagamitin natin as pang top natin. 8 ohms din yan, 8 ohms, 8 ohms, 8 ohms. So, ang gagawin natin is i-parallel natin para sa ating left channel
Kasi doon yung mid-high natin, di ba? Tapos ito, i-parallel din natin para sa right channel. Okay? So, let's go. Okay guys, so all set na yung connection sa ating mga speaker. So again, ang ginawa ko, pinarallel ko siya dyan, silang dalawa. Tapos, kinonnect natin sa left channel ng ating amplifier. Tapos, yung sub natin is kinonnect natin silang dalawa as parallel dito sa ating right channel. Okay? So, sa setting natin sa equalizer is magkaiba na. Yung ating mid-high dito guys, ayan sir, naka-flat lang lahat. Ayan, naka-flat lang lahat. Okay? Pero dito sa ating subwoofer, naka-down lahat except sa from 63 Hz hanggang 250 Hz. Inakyat ko silang lahat. Tapos, dahan-dahan na dito sa 315, 400, 500, then down na talaga lahat yan. Bakit? Kasi, yung subwoofer natin or yung bass, typically, naglalaro lang talaga between 60 Hz hanggang 250 Hz. Ayan. So, ibigay natin lahat yung frequency na nilalaro ng ating mga subwoofer. Ayan. So, binoost ko na yung 63 hanggang 250. Then, naka-down na lahat. And yung 63 below, naka-down na din. And then, dito sa crossover natin, sir, pinili ko yung 140 Hz na frequency. Ayan. Kasi yan yung parang pasok sa aking timpla. Hindi totoo yan. So, mas gusto ko yung tunog niya. Yung iba naman, pwedeng 250. Pero medyo hard kick na siya, sir. Ayan, medyo sipa na yung sub niya. So, gusto kong medyo tamang-tamang gapang at tamang-tamang sipa lang. Ayan. Tapos, naka-unity gain lang tayo. For demo purposes lang to guys, ha. Tapos, yung amplifier natin, sir, is yung para sa mid-high, naka 11 o'clock lang. Yung sa sub natin is naka 2 o'clock. Bakit? Kasi yung mid-high natin is konti lang wattage nito. Nasa mga around 800 watts lang yung isa. Ayan. And ito kasi is 1,200 watts. So, mas kinakailangan niya ng mas malakas na power. Kaya ang ginawa ko para balance sila. Okay. Naka 2 o'clock yung sub at naka 11 o'clock lang yung ating mid-high. Okay? So, yung gagawin natin na sound check dito, sir, is ano lang. Eto. So, sinet ko na sa 0 dB. Ayan. 0 dB yung ating laptop. Eto. Tapos, dito, sir, is una kong patutunugin is yung mid-high. Ayan. Patutunugin natin yan later. Na siguro mga 10 to 20 seconds. Tapos, dahan-dahan natin ipasok yung subwoofer. Para, marinig nyo yung kaibahan. Tsaka, mag-headset kayo, sir, mag-headset kayo para at least man lang mas realistic yung tunog. Pero iba pa rin yung nasa personal. Pero at least man lang mas realistic yung tunog kapag naka-headset. Okay? So, hindi lang natin masyadong lakasan yung ating volume guys kasi around 9 PM na ngayon. Magagalit yung ating kapitbahay. Okay? So, simula na tayo. Okay? Tapos yung nga pala yung ating gagamitin na music is from DJ Christian Naive. Ayan. Para walang copyright. Hindi totoo yan. Alright, let's go! So again sir, headset lang kayo. And then, dyan ako sa gilid para papasukin ko yung sub at saka tatanggalin yan. Para marinig yung difference. Okay? Kung effective nga ba yung ating ginawang settings. Alright!
Alright, at yun ang ating naging sound check sa ganyang klaseng setup. So, salamat Sir Barrientos. Ayan, sa iyong brought up or pagpapagawa ng ganitong video para sa mga baguhan nating nanunood. Ayan. Alright, so before anything else guys, I would like to say and shout out dito sa aking mga taga-subaybay. Ito si Sir Ibrahim Adarna. Ayan, so matagal-tagal na din itong nanunood sa atin guys, si Sir Ibrahim Adarna. Parang pamilyal yung Adarna. Oh my God! So, thank you Sir Ibrahim sa iyong palaging panonood sa ating channel. And next is si Sir Paul Vincent R. Manse. Ayan, so matagal na din yung viewer natin guys. Ayan, so sir, salamat talaga sa iyong pagsuporta dito sa ating mga videos guys, at palagi kayong nanunood nito. Ayan, pati din ito kay Sir Noel Steven. Ayan, isang kaibigan din natin guys, at napakabait na tao guys. Willing nga siyang ipahiram yung mga ibang gamit niya just for review, and the same time na makatulong din sa mga baguhan na gustong magkaroon ng mga ganitong setup. Ayan, tulad din natin mga beginners. So Sir Noel Steven, thank you so much. Alright. So sa lahat ng mga ganitong setup na isa pa lang yung available na amplifier, at meron na rin kayong equalizer at crossover. So ito yung best at fit na setup para sa inyo guys. That is for me guys, yung na experience ko. And the same time, yung para sa akin, mas gusto kong ganito na setup. Okay, so hanggang sa muli, hanggang sa next tutorial ng mga Call of Duty Lights and Sounds. Alright!